Hey mga brods, may balita nga po tayo dito kay CJ Perez. Yes, kasi dito nga sa pinost ni Mr. Snow Badwa, ito nga pinost niya yung picture na ito. Predator, bulk carrier, details and current position mga kabrods. Wala lang, yan nga sinabi ni Mr. Snow. Well, ang dami ng mga comments dito na sinasabi nilang, syempre, sino ba naman ang Predator ng PBA? Syempre, nag-iisa lang, CJ Perez. Tapos, nasa barko pa mga kabrods. Sabi nga nila, baka nga Northport Batang Pier ito mga kabrods. Dahil syempre, ano ba, yung pier at barko dito sa PBA, di ba Northport lang naman. Kaya ito, meron talagang hint ito mga kabrods. Senyalis na ito pong si CJ Perez ay pwedeng mailipat sa Northport Batang Pier. Marami nagsasabi na kukunin nila. Ito pong sina William Navarro or Arvin Tolentino. Lalong-lalo na siya yung nag-best player of the conference ngayon. Ito pong si Tolentino. Kaya nga, grabe yung improvement ng player na yon. Kaya ito pong si CJ Perez, pwedeng mailipat at gagawin nilang trade asset ito. Lalong-lalo na nagdalawang champion na rin ito sa SMB PBA Finals MVP noong 2023 to 2024 Commissioner's Cup. Nag-BPC Award na rin noong 23 to 24 Commissioner's Cup mga kabrods. At yun nga, ang dami na niyang awards dito po sa San Miguel Beermen nung simulang na-trade ito from Terra Firma Jeep or Colombian Jeep that time. Kaya nga ito pong si Perez ay natatawag din itong crocodile sa SMB, hindi lang Predator. Bakit crocodile? Sabi nga nila buhaya nga daw kasi ito sa bola. Well, meron naman din talagang ibubuhaya ito pong si Perez dahil talagang nagawa naman talaga ito sa Beermen. Kaso nga lang, minsan ang dami na itong attempts kung tumira mga brods, hindi siya masyadong efficient sa SMB. Kumbaga tira lang ng tira kahit maalat ay ititira pa rin ni CJ Perez. So hindi nga niya na-i-involve na yung mga teammates niya knowing na siya yung point guard nila. Kaya nga gusto ng SMB na i-trade ito pong si Perez at gamitin yung mga ibang best player ng Northport Batang Pier na ang ganda ng performance ngayon. Talo pa nga sila ng Northport. Ang Northport nga nakaabot pa ng semifinals round while ang SMB maski playoffs hindi man lang nakatungtong this season. Kaya nga ito pong si Perez ay gusto nilang palitan dahil magre-rebuild nga talaga ng panibagong lineup na ang SMB. Kasi kapag sinabi ng SMB na magre-rebuild, maski best player pa nila, maski superstar, aalisin nila mga brods alang-alang lang sa kanilang kupunan. Well, ito pong Northport Batang Pier, alam naman natin na isa ito sa mga farm team ng SMC Group, and dito pitasan talaga ng SMC Group mga kabrods, lalong-lalo na yung Barangay Ginebra San Miguel. Pero ang SMB, syempre kung kaya ng Ginebra, kaya rin nila dahil SMC Group din sila mga kabrods. Kaya ito pong SMB gustong makipag-negotiate dito sa Northport Batang Pier. Pero para sa akin mga kabrods, ang pinaka-focus talaga ngayon ng SMB na kunin dito ay ito pong si Arvin Tolentino. Take note mga brods, ang Magnolia interesado rin kay Arvin. Kaya wag dapat magbagal-bagal ang SMB kung gugustuhin man nila si Arvin Tolentino. Well, maski nga Vic Manuel, Terence Romeo nabitawan nila paano pa yung CJ Perez mga kabrods? So kayang-kaya rin nilang bitawan yan para lang sa isang best player ng isang kupunan. Kaya ito po mga kabrods, CJ Perez mawawala na, sisibakin na ba, aalisin na sa SMB. Sa tingin nyo, worth it ba ito kapalit ng isang best player doon sa Northport Batang Pier? Kaya nga dito sa sinabi ni Mr. Snow, di hamak na si Predator CJ Perez ang tinutukoy niya doon. Kaya komento mo lang, opinion mo dito mga brods dapat na bang alisin si Perez sa SMB? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Bali-balita na ito pong si Gio Halalon ay malapit na ngayon mapasok ang kanyang kontrata dito sa Northport Batang Pier. Wala na nga balak ito pong si Gio na pumirma ulit ng kontrata dito sa Northport dahil balak nga na ito mag-MPBL na or pwedeng kunin yung kontrata ng TNT Tropang Giga, which is yung offer dito dati last season sa Commissioner's Cup after ngang ma-injured ni Jason Castro. Kaya gustong kunin ito ng TNT Tropang Giga dahil binansagan ngang the next Jason Castro ito, si bus driver Gio Halalon, nung naglalaro pa ito sa Arellano University sa NCAA. Kaya ito pong si Gio Halalon ngayon mga brods, ang daming nakaabang sa kanya dahil sa paparating no August, dahil 4 months na lang mga kabrods,
August 2025, tapos na nga ang kontrata ng isang Gio Halalon sa Northport Batangier. Pwedeng kunin ng TNT, pwedeng ibalik ng Magnolia, pwede rin kunin ng mga ibang SMC or MVP teams. Maski independent teams pwede rin, pero yung MPBL, isa ito sa mga makulit talagang mag-offer sa mga PBA players, kaya ito, napupunta sila dito dahil ang lalaki nga ng offer sa MPBL mga kabrods. Kaya ito pong si Gio Halalon, mga kabrods, bali-balita na ang Barangay Ginebra San Miguel pala ay gustong kunin din pala ito pong star na ito. Ginawa ng bench warmer ito ni Coach Bonitan dyan sa Northport Batangier dahil ang ganda nga na pinapakita ng mga young guns nila like Evan Neal. Pati ito pong si Joshua Monzon. Kaya ito pong si Gio Halalon, nawala na ng playing time ito. Akala ko nga wala na si Gio dyan sa Northport Batangier. Yun pala, ginawang bench lang ng Northport. Samantalang one of the star ito ng Magnolia Hotshots pambansang manok dati, tapos naging bench na lang mga kabrod. So sayang lang yung talento nito dahil one of the best guard din ito na in the making sa PBA. Kaya ito mga brods, gustong itong kunin ng Ginebra para nga magkaroon ng backcourt rotation partner. Ito pong sina Scotty and RJ Abarrientos. Alam nga natin sa Ginebra, kulang lang daw talaga ito ng point guard, mas lalo nang lalakas ito. Alam din naman natin nandiyan yung best point guard nila like Scotty Thompson and RJ Abarrientos, pero nga mga brods, nakukulangan sila sa mga plays dito. Maski nga consistency, nakukulangan din sila sa Ginebra guards. Kaya ito pong si Gio Halalon, gustong kunin ito ng Ginebra dahil ito nga, nakikita nila dito si Gio, parang Castro nga, na may halong Scotty Thompson. Mga kabrods, biro nyo sa height niyang 5'10", kayang-kayang rebound, kayang-kayang pumasa, kayang-kayang humasel. Ang ganda pa ng depensa. Binansagang the Cyclone, the bus driver, ito pong si Gio Halalon dahil mabilis mga kabrods. Binansagan siyang the next Jason Castro, which is talagang mabilis. Ito pong si Gio Halalon talaga mga kabrods. Kaya kailangan lang talagang i-maximize yung talent na ito. Once siguro na makuha ito ng Ginebra mga kabrods, mas gaganda siguro yung flow ng laro ng Ginebra, layong-lalo na yung triangle offense ni Coach Tim Cone. Tapos partneran mo ng Scotty Thompson with Gio Halalon dyan. Talagang makakasabay na sila sa dribble drive offense na binabanatan sila palagi ni Coach Chot Reyes ng ganon. Kaya ito pong si Gio Halalon mga kabrods, isang reliable point guard, kayang gumawa depensa, opensa, bibigyan ka na ito ng quality minutes, quality stats, quality games mga kabrods, and hustle play. Hindi rin naman basta-basta ang isang the Cyclone bus driver Gio Halalon mga kabrods. Kaya dito sa paparating na August 2025, malapit na rin yan, 4 months na lang yan mga kabrods, ay dito pwede nang kunin ito ng Ginebra, TNT or MPBL teams. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, saan ba mas babagay ito pong si Gio Halalon? Sa MPBL, sa TNT ba, o sa Barangay Ginebra San Miguel? Alam din naman natin na hawakan na rin ito ng ilang taon ni Coach Tim Cone dyan sa Magnolia Hotshots or Pure Foods pa dati. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.